Guys, nandito na naman ako. Another topic, another message, another kwento, another podcast, another talking. So, first of all, salamat sila. Hindi ako nag-give up na totally sabihin bankruptcy. Kung hindi, sila din yung consequences na darating sa kanila. Kasi sila din mismo na gumagawa, gusto nilang itigil ko to. Hindi lang tong messaging, talking, pero itong business na binild. Ibig sabihin nun, gusto nilang mabankrupt sila? Or tanga sila, arrogant and idiot lang talaga na hindi nila alam na kung nabankrupt ako, 10 times silang mababankrupt. Na as in, mawawala sa kanila dito sa physical materialistic world. Ganun talaga ang consequences or karma. So gusto talaga nilang itigil ko to. Well, tingnan natin. Pag hindi talaga kaya, oo. Then I will be happy to give their consequences, their wishes. Even their selves are included with that wishes that they are wishing. Hindi nila alam na wini-wish nila yun para sa'yo, na wini-wish nilang ganito, ganyan. Pero hindi nila alam na the cord is connected to them. Yun din ang meaning ng red string. Na if you wish demise, downfall of someone, you are wishing your own demise and downfall also. Ang part na to na test din nila natin ko is how will be patient at ipaglaban itong nararanasan na to, at sila na paano nila i-accountable yung mali na pinag-iisip nila, pinagsasabi nila, yung gawain nila. Tapos ano pa, are they going to start to support the truth or still continue being karmic, toxic person, or even narcissist person? Kung ang akala nila is tayo na lumalaban sa tama, ang karmic, kasi mostly galing tayo sa karmic family, the evidence is already there kung sino ang karmic na pag-uugali or toxic. Yes, it's not us, it's you who are thinking bad, saying bad, and doing bad actions. So, about this, so talagang lahat ng sulok ng mundo, mala city or provinces, is already lost in the doing culture toxic culture, I mean, baliktad. Nakatulad sa last, yan ang topic natin. Yung grape, pag sa social media, tinatago nilang grape, or panghahalay, or pang sexual assault, or pang-aabuso. And even, pati karmic relationship, which is, pwedeng mag-asawang magkapatid, magkasin, magtita, tapos, pamangkin ba yun? Tita, tapos anak ng, yung tita, cousin niya yung nanay, tapos yung tita, inasawa niya yung, ewan ko kung anong tawag doon, or uncle, ganun. Or older than old, tapos younger old, na hindi nila kinoconsider yung respect, loyalty, but lahat may interest na dinadagdagan ng last na pag-iisip, kasi parang yun ang laging nasa isip na, gagano, iaano ko lang siya ng ganito, for sure, bibigay din yan. Parang ganun. So, yung grape na yan. So, marami palang biktima, pero hindi nila ano ba yung sa English? Hindi nila broadcast. Dapat simulan na nila from radio man or sa TV na news. Kasi ang biktima niyan is pag ang winelcome mo ang demon of lust ng pang-aabuso, yung kasi may iba-ibang ang demon. May demon ng anger, may demon ng hatred, pero may demon din yan ng isa sa pinaka malala at katakot-takot na darating sa buhay nyo. So, depass it with one another. So, yung mga protected lang, talaga, yung tunay na protected, kasi meron pa ring hypocrite sa kahit sabi mong nagsisimba siya, kilala niya ang Diyos, ganito, pero is he or she really is protected? Kaya tinatawag nating hypocrite, kasi sa huli, pinapatunayan nila through their selfish ego and pride na hypocrite sila. Paano? Insecurities, envy, and jealousy. Doon mo malalaman. Through their words and actions. Reaction sa'yo. Their facial, din, na pag tinitingnan mo yung aura nila, pag sa mukha siyang madilim, na maputi naman siya, pero ang tingin mo is basta maitim, nakakaiba. Yung parang napakabigat.
So, hindi lang isang community, city, ang nangyayari to. Kasi wini-welcome natin at ginagawa lang nating laro yung last na yan. Magsisimula sa isa, dalawang tao na kahit willing silang gawin yung last na yun, pero through their interest na gusto lang i-try yung last na yun, i-welcome nila yung demon na yun, di pupunta siya sa ibang tao na hindi kayang i-control yung pag-iisip. Then, maglilid ng pang-aabuso sa, lalong-lalo sa mga bata. So, na pwedeng gawin ng ama sa anak, or ina sa anak, or anak to anak, or cousin, or tito, tita. Pwede rin kasing gawin ng babae yung pang-aabuso na yan eh. Sana, start na nating i-educate yung mga anak natin about dyan. Kasi hindi lang po dahil sa social media ang ginagawa nilang dahilan at may kasalanan is social media. Hindi po lahat doon. Kung anong naririnig ng bata, kung anong naririnig ng tao, bata, teenager, or adult yan, sa mga kasama niya, or community, or chismis, pag hindi protected, maaapektuhan yun. May i-welcome niya yung demonize of lust, then yung lust na yan, demon of lust mag-a-attach sa kanya, at magbibigay ng kaisipan na parang okay lang gawin sa iba yun. Or sabi nga ng iba is, baka nakikita ng bata yung ginagawa ng ina at ama. Tama naman yun. Or kapatid, kung may boyfriend. Minsan dahil sa maliit yung space, maliit yung bahay, mostly nangyayari naman yan sa nag-a-apartment or boarding house na wala siyang excluded na or divided na room. And hindi nila naisip yung consequences na mangyayari sa nakakatingin, nakakarinig. Well, marami akong naririnig nung college time, nung ando kami sa city na, wow, grabe si ito, ganyan. Parang, kasi, uso din kasi ang shared kasi dahil sa mahalang expenses and boarding house or apartment. Na mag-share ka kahit hindi mo kakilala, basta feel mo na okay lang yung taong yun or kalugar. Tapos mag-uwi sila ng girlfriend nila, boyfriend nila, hindi, tapos double deck yung bed. Hi, hindi ba nila alam na may kasama sila? Yumuyog-yog. Ay! Not good. You are doing an bad influence to your fellow. Kaya mother and father, you are the leader sa influence of knowing to your child. Isiping mabuti kung anong pinapakita sa mga anak. Hindi lang sa movies. O isa yun. Na dahilan din. Yung mga movies na kailangan nilang lagyan ng ganun na part. Meron naman yung movies na pwede kang pakiligin, iparamdam yung sakit, iparamdam yung excitement ng kahit wala yun. May mga country tayong nakikita na kahit wala yung last na yun. So, ang isa sa, yung message na makukuha natin dito sa new beginning natin or shift na mangyayari is masisira yung mga ganun na nag-a-add sa entertainment ng last through their movies. May time na mapapagod yung mga tao na gagawa ng paraan para i-resolve yung cases about sexual assault, tapos yung sexual transmitted diseases. Sila lang din ang magsasabing itigil na yung ganung mga additional sa movies. And start natin na i-educate yung isa't isa na be aware of this, be vigilant, be observant. And start to pray also. The protection from brain, 100% to God. Kung meron kang asawa, pinsan, anak. And that's the way you're appointing and welcoming a blessings from God to protect. Kasi huwag mong i-compare bilang isang babae na mas kaya mong i-control yun kaysa lalaki. Tayo nga mismo nagsasabi na, lalaki kasi. Even though, di ba, pastors and sharers do those kind of act, sexual assault to others. Kasi kasalanan din natin as a member, as a ganito. Kasi ang lakas, ako nga din na nagsishare eh. Kahit hindi, alam kong hindi ko kayang gawin yun. Na makipag one night stand or ganito, ganyan. Kasi through ascending and learning and welcoming changes in my life. And improving my wisdom, intelligence, knowledge, courage, and confidence. May kaakilap na
Kasi gateway kasi yung last, yung sakral, na may mararamdaman kang kakaibang init sa katawan mo. Pero through accepting, you know yourself, you can control it, but you cannot control the brain. Ilang beses akong nakaranas ng kung ano-anong pag-iisip about last na yan. Pero may isa sa banda sa utak na kung gagawin ko din naman yan, di sinira mo lang din yung pinaghirapan mo na mag-grow. I-welcome mo lang ang kamalasan, di ba? And nag-a-align yung hindi magandang pag-iisip na biglang poof na nawala. Kasi parang poof lang din na pupunta sa isip mo yung hindi magandang pag-iisip na yun. So it's our fault also as a members. We don't pray for our preachers and preacher leaders and pastors or priest, I mean, in different kinds of religion. Ang nasa isip natin is, pastor naman sila, preacher leaders naman sila, alam na nila ang gagawin nila. Hindi, as a leader, kailangan din nila yun. Namin, ako, inaamin ko yan. Pero, I pray myself kasi. Kasi alam ko walang gagawa nun sa akin. Ngayon na nalaman natin, we have to include them through our prayers. Yung mga government leaders, priests, pastors, preacher leaders, and those starting to share like me. Kasi mas malakas ang test beyond and physical for us and you also that will start to walk this kind of path. Kasi yung iba is yung preaching nila or podcast nila is about morals or value. Kung anong dapat gawin ng isang tunay na ama, kung anong dapat gawin dapat ng isang tunay na ina or tunay na anak. Tapos, pag makikipag-relationship ka, ano dapat ang titingnan mo? Ayan, morals, values, characteristic, and real value of male and real value of female gender. Yan, nakaakila pa rin naman yan sa katotohanan. Na sinasabi din naman ng Bible kahit hindi sila nagsabi. May moral and values din na tinuturo. Kaya, lahat ng sinasabi ko, kahit nag-a-add ako ng, ito yung sinasabi kong pagka-hypocrisy. Kung alam mo lahat ng Bible verses, pero wala kang manners, attitudes, characteristic, yung tunay morals, ayan, and etc. is, for sure, hindi mo rin naiintindihan totally yung meaning ng Bible verses na yun. Na-memorize mo lang po siya. From verse, chapter, etc. And ma-broadcast mo yung anong nakaakilap doon sa verses na yun. Pero tanungin mo yung sarili mo, alam mo ba talaga ang meaning? Pag nasaktan ka doon, try to fight your selfish ego. Bring down it, then humbilize, then realize, and accept na nasaktan ka doon, na hurt ka doon, na para kang na-judge, na para kang ininsulto. Ganun po talaga. Mala hindi maganda man or maganda yan. Kasi doon natin may i-release yung feeling na yun. Makukuha yung unconditional peace na yun. Na kahit anong ibagsak nilang insulto, maganda man yan o mabuti, magkakaroon ka ng nonchalant, stoic na tinatawag nilang personality. Yung peace within. Na kukunin mo na lang yung learning doon. Message. Kung may narinig ka, masakit man yan or hindi. Basta learning. Makukuha mo yung saya na saya ng learning, ayan. So sana i-start na nila talaga yung hindi yung pamamahiya sa iyong lugar or sa sarili or sa kanino man. Panggigising po yan. Na-stop po natin yung pang-aabos sa part na yan. Kasi may development problem na mangyayari sa mga nakaranas nun. Kahit i-welcome mo ang healing sa kanila, babalik at babalik sila. May emotional development problem and personality, characteristic, manners, attitudes, qualities, problem na mangyayari sa mga taong nakaranas ng mga ganun. And of course, automatically, may emotional problem and characteristic, matters, attitudes, qualities, etc. problem ang gumawa nun. So, same but different situation. Ang dapat lang gawin nung gumawa nun is accountable na ginawa niya yun, tapos yung pinanggawan is accountable na naranasan niya yun, and try to heal. Both naman na makakaranas ng healing. Both will do the hardest part of healing. Kasi meron talagang taong ayaw umamin na masama yung ginawa niyang yun. Na binabrag pa niya or nagyayabang pa na hindi masama yung ginawa niya.
And yung mga nagawan nung hindi maganda is alam nating dala-dala nila buong buhay nila. Pero try your best to welcome growth. Yung emotional and personality characters, etc. is maayos din yan. Huwag nating isipin na walang paki ang Diyos. There are some people which is not to sa reason, is mislead or hindi na introduce ang learning. Kaya ginawa nila yun. And no protection. At demon that they allow themselves to be attached. Kasi minsan, nilalahat po kasi natin na kung merong babaeng inaalaw nila na tinatouch sila kung saan saan, wag po nating ialaw. Bilang isang lalaki, i-differentiate po ang sino at sino. Hindi po lahat kasalanan din ng ibang babae na may masasaktan dito, pero totoo. Yung bitch na tinatawag nila, yung totoong bitch, yung whore, inaalaw nilang gawin ito, ganyan, tapos dahil sa pag-iisip na pare-parehas naman lahat yan, at yung pag-iisip din na tahimik naman tong taong to, yung energy niya, hindi niya alam lumaban, kaya okay lang gawin kong itong ganito sa kanya. Hindi. Kasi naturally, mayroon tayong protection. Kung hindi kayo naniniwala sa bad consequences ng karma, bahala kayo. Kung hindi nangyari sa'yo yung consequences, mangyayari sa anak mo at apo mo. Malalalaki man yan o babae. Katulad, pag sa lalaki, lulukuhin lagi ng mga babae. Or pag sa babae, baka gawin yung ginawa mo sa anak mong babae or apo mong babae. Tapos meron pang tendency na nagkaroon pa yung gumawa nun, yung nangharas ng asawa. Karmic pa, yung no choice talaga siya, na kailangan niya nang magkaroon ng partner. Hindi niya minahal. Tapos may tendency na feeling na, or ginusto niya lang yung babaeng yun, dahil sa sexy, maganda, selfish interest. Kasi nga yun yung pinapangarap niya. Sa huli hindi niya minahal yung mga anak niya, babae man yan or lalaki. Sarili pa rin niya ang iniisip niya. Magkakaroon siya nung spirit knows yung sense na hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niya sa mga anak niya. Kaya minsan leading to inaabuso sarili pang anak, binubugbog, binebenta, iniiwan, and walang pakialam kung nangyari sa anak niya yung ginawa niya. Or minahal niya yung yung asawa niya. Ito ang pinaka-heartbreak na mangyayari sa mga may gumawa. Kaya before ka mag-asawa at may ginawa kang ganun na kasalanan, matinding healing dapat ang gawin mo, and accountability na ginawa mo yun. Parang pagsusuri, ganun, acceptance, pagre-reflect. Para makat yung curse na ginawa mo. Para hindi nga masali yung mga asawa at magiging anak na gagawin. Para i-welcome mo ang new beginning sa sarili mo at magiging generation bloodline mo. Pero kailangan mo ding i-welcome ang teaching sa kanila. Kasi meron pa rin yung hahabulin ka. Dahil sa hurt and hatred na binigay mo sa taong yun, yung pinanggawan mo. Kahit bata yun, mawi-welcome ang maturity of hurt and hatred na bakit nangyari sa kanya yun. Swerte mo siguro kung yung taong yun na nabiktima mo is still yung nag-welcome ng learning din. So napatawad yung sitwasyon na yun. Pero hahabulin ka pa rin ng consequences kahit winelcome mo ang healing na ikaw na gumawa. Yun, ituloy natin yun. Kasi andyan nga ang demon or test na tinatawag nila. Ang pagkakaintindi ko talaga sa work ng demon is test. Para ikaw ay mag-grow.
ikaw ay lumakas. Yun yung ginawa ng Diyos at demon na kontrata. Well, sabi ko nga, kung gusto nyo mag-dig and different kinds of talking sa kabilang YouTube channel ko, mas nakakaintindi kasi sila yung other foreign countries, especially Western and Europe, kasi silang nagsimula nito eh, yung kaguluhan natin na to, yung i-divide yung tayo, gumawa ng different kinds of religions. Kasi alam nila ang totoo. Bakit nila inalis yung Enoch sa Bible? Kakaiba din yung kwento nun. Mga supernatural, etc. Yan, hahabulin ka nung kasalanan mong yun. And kung hindi ka na nagpapaapekto, pati asawa mo, sa anak. Kasi mas mabilis talaga maano ang mga bata, napapansin ko, tama yung sabi nung iba. Na kung may sasabihin ka, or pwede sa control or manipulation na tinatawag nila, kaya you have to pray your children as a parents, as a teacher also, as a leader. Pray the children's, not use them in your rituals, OMG. Eat them, kill them, vampirize their energy. Mga kultong to. Akala siguro nila hindi mangyayari yung ano. Sa physical naman yun, paniniwala. Sa spiritual, meron at meron talagang bad consequences and karma. Andyan naman ang impyerno para ibagsak sila. And if you are a dating member ng kulto, gusto magbago din, trying your best to learn, learn in God, very good. Pero, pag single ka or may asawa ka na and pamilya, hindi natin maiwasan itong sinasabi ko to, na the destiny will still try to come. You so try your best to teach your children, mala babae man yan or lalaki. And parents, hindi lang dapat babae ang tinuturuan ng mabuti. Kasi tingnan nyo nga, mga lalaki ngayon, teach well your child, male also. Kasi yun ang nakakalimutan natin. Porkit sila ang provider, alam natin, porkit ganito, alam na nila yun. Yung babae dapat ang itutukan. Pero pag may ginawa yung lalaki na anak, sino may kasalanan? Wala kang dapat hanapin na may kasalanan. Ikaw na parent. Alam naman kahit babae actually minsan, or both na anak, babae man o lalaki, ang mas iniintindi ng parent is yung materialistic world kung paano buhayin yung anak. May time pa rin tayo para mag-advise and motivate sa mga anak. Kung anong dapat na gawin at hindi dapat gawin. Kahit konti lang, kahit sa harap ng kainan. Kaya tignan muna natin kung kaya ba talaga natin mag-asawa, emotional, physical, spiritual, mentally. Kasi alam ko, ang feeling ng sabay-sabay tapos hindi mo na kayang gawin yung part na yun. Yung problema ko na nga ng materialistic world, paano buhayin itong mga anak ko. Ito pa, dadagdag ulit to. Kung kailangan ko pang i-advise sila, kailangan ko pang i-guide sila, kailangan ko pang i-lead sila. Kailangan ko pang, pagsabihan. Tapos pag may ginawa yung anak, hindi mo ba alam na tingnan mo yung buhay natin, napakahirap. Kinakayod ko kayo. Kasi sa huli, ang babagsak ng question in answer which is, sinong may kasalanan? Ikaw na magulang. Oo, mahirap maging isang magulang. Ako na single na sino ka para magsabi ng ganyan. True experience po, galing po ako ng karmic family. Sino ka para sabihin perfect ka? Ganun talaga pag observant and vigilant. Magiging perfect ka. Hindi ko sinasabing totally perfect, pero dahil sa pag-observe and vigilant is, may masasabi ka, even though not perfect. Kasi may nagsabi na sa akin na, noon na, at sinagot ko na, ganun talaga pag nag-observant ka and vigilant ka. Ewan ko, tumahimik naman. Hindi po yung pagbabrag, pagyayabang. Kaya pag wini-welcome mo din ng learning and growth, be observant and vigilant din. Kasi test is always there. Hi, andito na naman ako. Manggugulo sa buhay mo. Gusto mo di bang mag-grow? Gusto mo di bang lumakas? Sa emosyon, sa isip, sa damdamin? Para hindi laging emosyon yung lahat na lang titignan mo is masasaktan, lahat na lang titignan mo is hurt, lahat na lang titignan mo is hindi maganda ang buhay, lahat na lang titignan mo is unpeaceful, lahat na lang titignan mo negative. Tingnan nga natin kung talagang at least konti man lang may progress na nawala yung pagkanega mo. Ayan. Related ba yan sa topic na last? Kasi yung pag-iisip ng last 9 is pagiging negative, hindi positive.
Eh, mas marami pang problema, yun pa yung pinoproblema mo. Yung kailan mo mararanasan, kailan mo gagawin, kailan. Eh, yung iba nga, napaka bilis nilang gawin. Hayaan mo sila, sabi nga sa Bible, don't be deceived on what you see in materialistic world. Because you are adding yourself with the problems that is revolving on the physical world. Control yourself, be patient. Kasi sa huli, ang darating sa'yo na bilang isang babae at lalaki, pag yung inatupag mo is yung mag-aral, pag bata ka pa, hanggang makagraduate ka ng college at hindi mo inatupag yung part na yun. Kasi, for sure, sa pagdadalaga sa ano, yung mga friends ko meron ng boyfriend, girlfriend, yung ganito, ganyan. Yung pag-aalala lang din. O hindi ka nakapag-aral. Eh di yung work mo, atupagin mo. I-build mo yung sarili mo through personality, characters, manners, attitudes, moral value, etc. And growth in learning. And build yourself in emotions also. Kasi kailangan yan sa relationship. Kaya nga, be ready in mental, spiritual, emotion, etc. Pag gusto mo magkaroon ng partner na tama. And, yan. Dahil dun sa pagtitiis at work sa sarili na ginagawa, darating yung gift na tinatawag nila. The right person gift for you. May that person came from karmic or good family background, poor or rich, wala. Na kahit anong problema na dumating, yung mga pinapangarap natin, ay, huwag nyo sabihin hindi nyo pinapangarap yan. Kahit tinatawa, for sure, merong tumatawan nito. Is, magpapasalamat ka na, buti na lang. Nagtiis ako, inano ko muna yung sarili ko, pinagtuunan ko muna. And any problems na lang na darating is, nakayanan yung mag-partner hanggang magkaroon ng supling. And don't forget again the cycle, good cycle, which is, ask a blessing from God, 100% protection also. Sa family na ibibuild mo, yun yung lagi natin nakakalimutan. Yung akala natin na, sige, ikakasal na tayo sa altar ng Diyos, sa simbahan, and blinis tayo ng priest or pastors. Okay na yun. No, we have to do a work also. Always praying this family and yung mga anak na yung tatahakin nilang, gusto nilang jobs status, family, is mapapasa mo yung naranasan mo at ginawa mong pamilya kung successful nga yung family na yun. Na hindi malingat sa third party na yan. Yang last na yan. So yan, yung grape, balik tayo doon. Related pa rin naman. Try our best to teach our children, lalo-lalo yung lalaki, and babae din, and pray for them. Kasi totoo talaga, kasi we are already in the midst of nag-aaway na talaga ang kasamaan at kabutihan. So, merong spiritual warfare. So, magugulo lahat kung sinong kayang kontrolin ng hindi maganda at kontrolin ng maganda. And sa Bible nga sabi, di ba, magugulo ng hindi maganda yung hindi protected in their forehead. Sa utak talaga lahat. Magsisimula sa utak, ang gate is yung sacral or lust. Di magaano sa system natin. Yung 7 chakrang tinutukoy ko. Sana may naintindihan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. Comment please yung mga gusto nyong sabihin or tanungin and idagdag.